Magandang araw po sa inyong lahat at muli po, welcome po dito sa inyong paboritong programa. Dear Kuya E, isa po akong gay at itago niyo po ko sa pangalang Oro. Marami po akong karanasan pero isa po muna itong aking kwento sa mga hindi ko malilimutan. Kuya E, aside sa mga secure stories ay gusto ko yung mga tipong trabaho na madalas na pawisan like mga magtataho or kargador. Oo, kung tatanungin ako, sadyang mababaw lang naman ang aking kaligayahan ang magkaroon ng karanasan sa mga ganong uri ng trabahante. Minsan Kuya E, nakikipagtitigan ako sa mga nakikita ko sa pag-aakalang may magiging interesado. Bagamat gay po ako, hindi naman ako yung bulgaran. Hindi ako ganon sa lugar namin na lumalandi na lang basta-basta. Hindi ko naman inaasahan Kuya Ina, sa hindi ko inaasahang araw ay doon ko malalanghap ang lasap-sarap ng aking gustong makaniig. Isang gabi na nanggaling po ako sa isang inuman nang mapadaan ako sa isang tindahan ng pares mami. Masasabi ko na hindi naman ako lasing na lasing Kuya E. Tipsy baga. Umupo ako tumorder ng isang madalas na orderin na pares mami. Sa gabing yon, wala naman akong naisip na ano pa man kundi kumain lang hanggang sa nakaagaw ng pansin ang tindero ng pares. Moreno lang siya pero mukhang may dating. In short ay napatingin talaga ako sa kanya. Pag-abot niya sa akin ng pares kung saan ay bahagyang mataas ang lugar niya, yung dating ng pwesto nila tipong masasight mo yung bahagi ng shorts nila na tipong maipapatong ang kanilang alaga sa lamesa. Ewan kung nagets nyo o na-imagine ang paliwanag ko. Basta, ganun po. Okay, mula dun sa table mo, ang pagtanaw mo ay tila pataas no kasi nakataas yung mga mas mataas yung yung naka-elevate yung kanilang kinatutungtungan. Yun, ganun na lang siguro yung paliwanag nun, no. Habang sumusubo ako ay napatigil ako sa pagkain dahil ang magpapares, inangat ang damit upang ipampunas yun ng pawis. Dahilan upang makita ko ang kanyang tiyan na may namumuong magandang katawan. Pandesal baga at ang kanyang karug na tila kahinaan ko na rin. Ang pagtulo ng pawis mula doon sa bahagi ng tiyan ay aking nasaksihan. Tila ba may nakahanda ng ulam sa aking harapan. Sumunod kong nasight ang bukol na tila may delatang nilagay doon. Napalunok ako kasi tila may ulo ng bata eh. Nagulat naman ako sa pagtingin ko sa muka ng itago natin sa pangalang Pars. Ang hirap i-explain pero tila ba sinadya ni Pars na ibalandra yung kanyang tiyan at makita ko ang tila delata sa kanyang short. At masasabi kong makalunok nga ito ng laway. Yung oras na yun. Kumakain ako pero may hatid na L sa akin. Kuya E, sa oras na yun ay may kasama siya at walang masyadong kumakain. Pero kapansin-pansin ang tila ba mapang-akit na pagtingin ni Pars matapos niyang ibaba ang kanyang damit. Tila ba nahiya ako Kuya E sa aking pagsubo dahil sa nakita niya akong napasilip sa kanyang delata sa bahagi ng shorts. Hindi na muna ako tumingin after that. Inubos ko ang kinakain ko at nagbayad pagkatapos. Sa pag-abot ko ng pera sa kanya ay tila ba may paihuwatig si Pars. Mahigpit ang pagkakahawak sa aking kamay nang iabot niya sa akin ang aking sukli. Matapos akong makabayad ay narinig kong nagpaalam sandali si Pars sa kanyang kasama na magyoyosi lamang daw. Sinundan ko naman ng tingin si Pars at batid kong may paanyaya sa kanyang mga tingin na sinundan pa ng pagkindat. Kakaibang L ang aking naramdaman kay Pars. Feeling ko ang hot-hot ni Pars na siyang ginawa kong sundan matapos kong uminom ng tubig at nagbabulgam. Kuya E, mabilis ang pangyayari. Sa bandang gilid nung paresan ay may madilim na daan tapos may bakanteng lote. Kumbaga ay may bahay doon na hindi na ginagamit. Hindi ko inaasahan
Nakatingin lang ako at sabi niya na pabulong, "Tara dito." Kinakabahan man ako ay pumasok ako doon. Inangat ang kanyang damit. Dumiretso ako sa dibdib pero pinadiretso niya ako pababa. Ewan ko nga ba at sa kabila ng pagiging pawisan kanina ni Pars, hindi ko naman naamuyan iyon ng mabahong langhap. Lalaking lalaki. Sinimulan kong laruin iyon pero nahirapan ako dahil legit ang pagiging dax ni Pars. Umabot sa singit at lato-lato. Tila ba ako nanalo sa loto sa pagkakataong yun. Kumbaga ay natupad ang wish list ko sa buhay. Kuya tila ba tinodo ni Pars ang ginawang lagusan ng aking bibig. Siguro lamang si Pars at talagang natiempo na nakita ko. Nang malapit na siya ay sinabi naman niya, "Bigyan mo kong 300 ha." Tumango lang ako dahil nakalantak pa rin ako sa kanyang pops. Hanggang sa tila ba napaliyad si Pars, Kuya at nalasap ko rin ang malanatang krema. Marami yun na siyang nilunok ko. Matapos magbihis ay inabot ko sa kanya ang hindi lang 300 kundi 500 pesos. Sinabi niya sa akin na babalik ka dito ha. Sabi ko naman depende kung mapasyal ulit ako dahil hindi naman ako taga rito. Sabi ko, "Matagal ka ba na nagwo-work na dyan?" Sabi naman niya ay bago lang daw. May inaplayan daw siya pero hindi pa siya natatawagan kaya tinagana niya yun. Kuya hindi lang yun ang unang beses na nagkita kami ni Pars. Maraming beses. Ang saksi ay ang bakanteng lote. Si Pars ang nakauna sa aking likuran pero hindi ko masyadong pinagbibigyan kasi tila ba siya wild at para akong babae sa ginagawa niya na nasasaktan ako. Hindi ko talaga kina-enjoy yun. Hindi yata siya sanay sa gentle kaya naman lantak lang ang gusto ko. Kung tutuusin, jowa material si Pars lalo na kapag nagbibihis. Sobrang hindi ko makakalimutan na minsan kami nagde-date at marami yung tumitingin sa kanya. Hindi lang naman dun sa bakanteng lote kami kundi sa malamig na lugar na rin. Hindi ko na mabilang Kuya ang mga karanasan ko kay Pars na ginusto pa niyang i-video ako sa paglantak ng kanyang pops pero sa phone ko lang ni-record yun dahil sabi ko baka kumalat pa halimbawa na mawala ang kanyang cellphone. Para kaming magjowa ni Pars pero syempre alam mong walang feelings at only dahil sa involvement ng pera. Pero okay lang naman sa akin yun kasi marunong makisama si Pars and swerte na rin naman ako sa kanyang pops. Hindi naman kami yung palagi ang magkita at di ko alam kung may iba pang nakakalanta kay Pars pero wala naman kasing kami. Akala ko Kuya dire-diretso lang kaming ganun pero ikinagulat ko ang biglang pagkawala ng parisan na tinatauhan ni Pars at kasabay din ng kaniyang pagkawala. Pati doon sa tinutuluyan niya ay nawala na siya at walang may alam kung nalipat ba sila or what. Wala rin naman kasi siyang nababanggit sa akin na alis na sila na kahit paano ay ikinalungkot ko. Nasanay na rin kasi ako na siya lang ang nilalantakan ko. Maraming beses kong nasubukan na hanapin siya sa mga lugar na may parisan. Ngunit hindi ko na muli siya nakita. Aminado ako, malungkot din yung part na yun. Lalo na nga ay nakasanayan ko. Pero wala naman akong magagawa. Lumipas na po ang 7 years mula noon Kuya hindi ko na talaga siya nakita o nag-cruise ang aming landas. Pero marami na rin akong naranasan. Pero tila ba siya pa rin ang hinahanap ko. Taray, hanap ng pusong ligawan. Hanggang dito na lamang po Kuya ang kwento ko pero promise ay magbabahagi pa ulit ako ng kwento ng iba ko pang kwento. Oro. Well, buti no, yung feelings mo ay wala no, kundi masakit lalo dahil para kang nag-ghosting no. Anyways, salamat Oro at hihintay namin yung mga ibabahagi mong kwento. Tulad ng paghihintay namin dun sa mga nagkikwento dito na lagi may mga kasunod tapos ang tagal-tagal ng mga kasunod nila. Mga sanay na maghintay ang ating mga listeners no.
Well, muli po, maraming salamat po sa patuloy na sumusubaybay, sumusuporta dito po sa inyong paboritong programa. At maraming salamat po dun sa mga nagke-care po tungkol po sa aking boses. No? Siguro lang dahil lang sa init, lamig, init. Tapos ayun, mahilig din ako sa malamig na tubig kasi. So yun, kaya yung boses natin ay medyo laging ganito. Sabi nga, boses pagod or ano. Yan. Anyways, muli, maraming salamat po sa patuloy na sumusubaybay, sumusuporta dito po sa inyong paboritong programa. Maraming salamat po sa inyong lahat.